Kahapon nga nagkaharap ang Boston Celtics at Golden State Warriors, na ang mga koponan na nangunguna ngayon sa may mga pinakadaming 3-point shot na pinapakawalan sa bawat laro. Ang Boston ngayon ang nangunguna nga dyan, isang koponan na malakas sa opensa at sa depensa. Kung iisipin ang defending champion na ito ay solido pa rin dahil nga kumpleto pa rin ang kanilang lineup noong nakaraang taon, at isa sila ngayon sa nangunguna at kinakakatakutan ng ibang koponan, ngunit kahapon nga pinataob sila ng Golden State Warriors sa pangunguna ni Stephen Curry. Ngunit parang may lamang dito ang Warriors dahil hindi nga nakalaro si Jaylen Brown para sa Boston Celtics. Mainit ang kanilang laban ngunit sa huli nanalo ang Warriors sa score na 118-112. Sa pagtatapos ng first half ay hawak ng Warriors ang 11 points lead. Sa third quarter gumawa ang Boston ng adjustment sa opensa at ipinasok nila ang 41 points habang 31 points lamang ang naiganti ng Warriors. Muling sinundan ng Boston ang agresibong opensa sa fourth quarter ngunit sinabayan na ito ng GSW, kasama ang clutch defense ni Kevon Looney at Draymond Green. Sa kabuuan ng laro ay nakagawa ang defending champion ng 19 na 3-pointer at labis na pinahirapan doon ang Warriors sa depensa. Gayunpaman, naging bentahe naman ng GSW ang paint area at kumamada ng 46 points sa ilalim nito. Sa panalo pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors sa score na 27 points at 7 rebounds at 9 assists, si Buddy Hield naman umiscore ng 16 points at 6 rebounds at 1 assist, si Andrew Wiggins meron ding 16 points at 2 rebounds at si Draymond Green merong 9.6 rebounds at 4 assists. Sa kabila naman para sa Boston Celtics pinangunahan ni Jason Tatum na merong 32 points at 4 rebounds at 2 assists, si Derek White merong 26.6 rebounds at 3 assists, si Al Horford naman merong 10.7 rebounds at 3 assists. Bukod sa pinalakas na opensa ngayon ng Warriors, ang kanilang depensa ay nasa pangalawa na rin ngayon sa NBA sa likod ng OKC Thunder. Samantala makakaharap naman ng Warriors sa mga susunod na araw ang mga malalakas na koponan ngayon sa NBA itong OKC Thunder at Cleveland Cavaliers. Samantala pumunta naman tayo sa Philadelphia 76ers, ikinumpirma nga ng mga source na mawawala ng ilang linggo ang rising star na si Tyrese Maxey dahil sa right hamstring injury nito. Natamo niya ang injury noong Miyerkules ng gabi laban sa Los Angeles Clippers, naglaro pa ang 24 years old na ito sa third quarter, ngunit tila limitado na dahil sa kanyang nararamdaman at sa fourth quarter naman ay tuluyan na nga na hindi nakalaro ito, at natalo sila sa Clippers sa score na 110-98. Tinapos ni Maxey ang laro na merong 12 points na nakakuha ng 5 sa out of 13 shooting, kasama ang 1 sa out of 6 sa 3-pointer sa loob ng 31 minutes na paglalaro. Samantala siya ngayon ang nangunguna sa liga sa mga minutong nilalaro na merong 39 minutes bawat laro. Ang kanyang injury ay kinababahala ngayon ng Sixers dahil nga siya ay isa sa maaasahan ng koponan, malaki ang impact niya para sa koponan, meron siya ngayong average sa season na ito ng 27.6 points at 3 rebounds at 3.9 assists sa kanyang 40.6% field goal. Sa pagkawala ni Tyrese Maxey, mas lalong malaki na ngayon ang problema ng Philadelphia 76ers. Una na nga dyan itong si Joel Embiid na hindi masyado nakalaro sa bagong season. Ang 7'2" center na ito ay na-sideline sa lahat ng preseason game at sa unang 6 na laro ng koponan na may iniinda na left knee injury. At naupo din si Paul George sa unang 5 laro sa season na ito na may injury din sa kaliwang tuhod. Ang Sixers ngayon ay may record na 1-6 na nasa huling pwesto sa Eastern Conference habang tumama sa 4 na magkasunod na pagkatalo.